Di palalampasin, 3 pang kandidato ang nasampula ng COMELEC matapos ang kanilang mga umano'y below-the-belt na banat sa kampanya. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. 3 panibagong show cause orders ang inihain ng Commission on Elections ngayong araw. Gawa ng possible violations ng anti-discrimination and fair campaigning guidelines ngayong halalan. Una, laban kay incumbent San Jose City Mayor Mario Cocoy Salvador na tumatakbong kongresista sa 5th District ng Nueva Ecija. Discrimination, public ridicule against PWDs at vilification of PWDs ang maaaring mga paglabag ni Salvador matapos ang kanyang mga pasaring na ito. Yung mukhang masaya ka kasi nakikita mo mukhang masaya yung mayor mo. Hindi mukhang high blood, hindi mukhang high blood. Ano po? Tapos pag nakita mo, siguro paglapit ni Mayor Ali ang pamuka mo. Hindi yung lumalapit pa lang punas ng ano ba yung pinupunasan sa mukha? Pawis kaya o mantika? Hinainan din ng show cause order si Edgar Egay Erice matapos ang kanyang pahayag tungkol kay Congresswoman Mitch Cayahon-Uy. Sa isang interview sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Erice na provocative ang mga naging kilos ni Cayahon-Uy. Kung artista siya, okay yan. Kung performing artist siya, dancer siya, okay yan. Pero kung nakalabas yung cleavage mo, naka-short ka, tapos provocative dance, tapos nakalabas yung dila mo, maraming videos na nakalabas yung dila niya. So, she's not just representing herself. She's representing 200,000 voters of Caloocan. Mayroon din daw siyang derogatory remark patungkol kay Cayahon-Uy sa isang campaign sortie. Ay, si Flor nakasusuyan kay Mitch. Paano? Kasama siya sa hatian. Si Erice ay naging kongresista ng Caloocan 2nd District noong 2001 hanggang 2004 at 2013 hanggang 2022. Nag-issue din ng show cause order ang COMELEC laban kay Municipal Mayoralty Bet Faith Pingping Francisco dahil sa homophobic remarks nito sa X na dating Twitter. Sa ngayon ay hindi na naa-access ang account ni Francisco. Bibigyan ng 3 days from receipt sina Salvador, Erice at Francisco para ipaliwanag ang kanilang mga naging pahayag. Nagsampa na rin ng motu proprio disqualification petition ng COMELEC laban kay Silang Cavite Mayoralty Candidate Alston Kevin Anarna kaugnay sa naging pahayag nito tungkol sa solo parents. Matatandaang sa isang campaign sortie, sinabi ni Anarna na ipaparaffle niya ang solo parents para bigyan ng libreng asawa. Maaari raw itong mag-qualify bilang gender-based harassment alinsunod sa anti-discrimination resolution ng COMELEC ngayong halalan. May kasama ring motion for suspension of proclamation ang motu proprio DQ petition ng COMELEC kung sakaling manalo si Anarna. Nagbabala rin ang COMELEC kaugnay sa mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya matapos mahuli ang 3 individual sa Santa Cruz, Laguna. Ayon sa initial investigation, nagpakilala raw bilang COMELEC main office staff ang mga suspect na magsasagawa ng inspeksyon ng automated counting machines sa Silangan Elementary School. Nagpakita rin umano ng ID mula sa COMELEC Task Force on Kontrabigay ang isa sa mga suspect na napag-alamang fake. Una, kine-claim na sila ay mga miyembro daw ng Task Force against vote at Task Force on Kontrabigay. Una, wala na pong task force. Committee na po yun. Yung task force nung nakaraang election pa yon. Tapos pirmado daw, allegedly ni Commissioner Amy Ferrolino. Fake po yung dokumento. Hindi po niya pirma yon, pati logo ng COMELEC peke. Nangangulugan, mga impostor yung mga taong ito. At hindi po talaga sila tunay na empleyado ng COMELEC. Maaaring humarap sa kabi-kabilang kaso ang mga suspect ayon kay Garcia. Sa huling 6 na araw bago ang halalan, puspusan pa rin ang pagkilos ng COMELEC para masigurong maayos ang magiging takbo nito sa darating na May 12. Patuloy din ang pagbabantay at pagpapaalala nila sa mga kandidato para maiwasan na ang iba't ibang election offense. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.